Hello! Hello po sa inyo mga kabayan, kaibigan, katropa. Ano nyo ang gagawin ko on today's video? Well, magbibigay po ako sa inyo ng mga practical tips, travel tips na pwede ninyong gawin kung kayo ay magbabakasyon para masigurado ninyo na inyong vacation nyo ay hassle at stress-free. Teka, bakit nga ba magbibigay ng advice or travel tips sa pagbabakasyon? Kasi nga po, magbabakasyon ako in a few days. Kasama ko yung mga kaibigan ko, may pupunta kami isang bansa, doon kami may i-stay for a couple of days. So sabi ko, mag-i-impake na ako ngayon, pero at the same time, gagawa ko ng mga practical and travel tips. Ginagawa ko po tuwing magta-travel ako at isi-share ko sila sa inyo. Ready na ba kayo? Number 1 ko po na palaging ginagawa kapag alam ko na kung saan ako pupunta at alam ko na rin kung ilang days ako doon sa bansa o sa lugar na pupuntahan ko is to plan ahead. Siguro may mga tao po na sanay na last minute or very open na yung agenda nila o yung itinerary nila at doon na lang nila fini-fill up kapag nandun na sila mismo sa lugar. Eh ako po hindi. Ang gusto ko is may plano ako at least at the back of my head. Tumitingin po ako sa Google. Nanonood ako ng mga YouTube videos, tinitingnan ko mismo kung doon sa bansa na pupuntahan ko o sa lugar na pupuntahan ko ano yung mga local customs nila doon. Yung ano po yung mode of transportation ng mga tao doon. Siyempre kung ano yung mga attractions po doon sa lugar na yon. Pwede rin gumawa ako ng itinerary from day 1, day 2, pero hindi ko pinupuno yung itinerary ko. Nakalinya na yan sila at madali ko na silang maisip kapag ando na mismo ako sa lugar na yon. Number 2 naman po is to pack wisely. Ito, papakita ko sa inyo Ayan po yung maleta ko, Ayang maleta ko na yan, I've been using this for the past 5 to 6 years. Talagang ang laki ng tulong po sa akin itong maleta na to and kasya po dyan 23 kilos, Talagang, pag tuwing magta-travel ako, lagi ko itong ginagamit. Tsaka syempre, ay naman po yung backpack ko, So, paano ko siya ginagawa? Lahat po ng mga clothes ko, syempre nandito nakalagay. Pero lahat naman ng mga gadgets ko or important papers or money stuffs, diyan ko po nilalagay sa backpack ko naman. Alam nyo po, kapag nagpre-prepare kayo na mga gamit ninyo, na mga clothes, na mga sapatos na dadalhin ninyo doon sa bansa o lugar na pupuntahan ninyo, kailangan isalang-alang nyo rin yung weather po doon. Ako po, sinisearch ko pa, like, ano yung weather niya for the next week, for the next 10 days, for the next 2 weeks. Tapos, tinatry ko i-match yung mga clothes na dadalhin ko doon sa magiging weather po sa bansa na yun. Alam niyo po, number 3 naman, Ang number 3 naman, when it comes to papers and documents, gaya nitong passport ko po, napaka-importante nito, Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, bukod sa may hard copy na po kayo nito, ang maigi po dyan is magkaroon din kayo ng digital copy niya. So, kung ako, kumukuha ko ng picture ng passport, ng mga IDs na dala ko, ng mga documents na dala ko, at sinesave ko sila sa phone ko or sinesave ko sila sa email ko. Sabihin na lang natin na may mangyayaring aksidente at mawala ko ito at mawala ko ilang pang papers ko, at least meron pa rin po akong save na copy sa email ko or save na copy sa cellphone ko na maaari kong maipakita sa mga police or sa mga authority na nandoon po. Kasi isipin nyo na lang, di ba? Kahit na anong ingat pa po natin, kahit na anong double check natin ang mga gamit natin, kung may mangyayaring aksidente, may mangyayaring insidente. Minsan hindi rin naman natin siya kagustuhan, pero mas maigi na meron tayong backup copy ng mga important documents natin, ng mga IDs natin, ng mga passport po natin. At same na rin po yan sa pera naman, as much as possible, yung dadalhin ninyong cash, yung sakto lang. And then, syempre, pwede naman kayo magbayad ng ATM, pwede kayo magbayad ng Visa card, ng Mastercard. So, try to use all those medium po, At pang-apat na travel tips ko po para sa inyo is, syempre, naturingan din akong nurse, Huwag na huwag ninyong kakalimutan yung inyong medicine kit. Saan man kayong pumuntang lugar, sa amang bagong bansa, i-check niyo ano yung mga medications or ano yung mga vaccination na kinakailangan ninyo at beforehand bago pumunta po doon. At kapag papunta na kayo doon, make sure na meron kayong stock ng mga basic medications na kakailanganin po ninyo. Ano ba yung mga basic medications na yan, Unahin na natin dyan yung paracetamol. Ang paracetamol po is para sa lagnat at para na rin siya sa pain or sakit ng ulo, sakit ng katawan, nakakatulong din po yan. Yung paracetamol na yan, at least 3 times a day ninyo pwedeng gamitin. Basic po yung paracetamol na yan. Kaya kailangan po kasama yan sa medicine kit ninyo. Unless na lang syempre kung allergic kayo sa paracetamol, Number 2 naman po is like Imodium. Yung Imodium po is for diarrhea. Sabihin na lang natin na meron kayong nainom na tubig kung saan hindi sanay yung katawan ninyo or may nakain kayo.
nasobrahan kayo sa kain, or may nakain kayong hindi maganda, nagka-diarrhea kayo, maigi na meron po kayong Imodium. Yung Imodium naman, loperamide, ayan, may instruction manual naman sa loob ng boxes na to. So make sure na basahin nyo po muna para manalaman ninyo ano yung maximum dose na pwede ninyong i-take. Pero bukod sa paracetamol, syempre Imodium din po, very important din po yan. Syempre meron din po ang Buscopan. Ang Buscopan naman po is for stomach cramps. Minsan dumarating na lang yung stomach cramps na yan, hindi natin maiwasan. Ano? Maigi na meron kang Buscopan na pwede mo pong i-take. And syempre kapag travel ka, maaari kang masuka, maaari kang mahilo. Siyempre, kailangan po meron ka rin medication against travel sickness. So, meron din po ako niyan. Actually, meron pa nga akong ibuprofen, di ba? Yung ibuprofen naman po kasi ay na yung next step after ng paracetamol. Pag yung paracetamol is hindi pa rin umiepekto sa inyo, ayun na, pwede kang mag-take ng ibuprofen. Meron din ako anti-allergy. Anti-allergy naman, hay fever. Kilala ako sa hay fever. So, minsan nung dadala na ako as precaution ng anti-allergy medication, at kung ano-ano pa medication na pwede niyo pong dalhin. Kahit nga po Band-Aid or panlinis ng sugat, pwede rin po kayo magdala. Pero yung mga basic medications po, huwag niyo po kakalimutan. Lalo na rin syempre kung may tinitake kayo na maintenance na medication, dalhin niyo rin po siya. Number 5 po na travel tip ko para sa inyo, para mas ma-enjoy niyo pa yung bakasyon niyo, is to stay hydrated and be rested. Lalo na pagkadating ninyo mismo sa lugar na yon, minsan kasi andun yung adrenaline, ang taas ng adrenaline, sabi nyo, hindi ako pagod, excited ako. Tara, labas tayo, gala kaagad tayo, gawin natin to, gawin natin yan. Ang gusto ko lang po sabihin is, give yourself, your body, time to adjust, at saka syempre, huwag niyong kalimutan na magpahinga. At huwag niyong kalimutan syempre na uminom ng maraming tubig para po hydrated kayo. At kapag sinabi natin uminom ng tubig, make sure na yung tubig na yun syempre is mineral, or at least, kung hindi kayo sigurado, i-search niyo po muna kung yung bang faucet water doon sa lugar na pinuntahan ninyo is drinkable. Marami po nagkakaroon ng problema dyan. Kaya para sa akin, napaka-importante po niyan. Tsaka syempre, nagbakasyon ka para ma-relax ka. Actually, Yan po, ang huling tip ko para sa inyo is be safe at all times. At tsaka syempre, have some cultural respect. Palagi po dapat yan. Kapag sinabi kong be safe always, ang ibig sabihin po nun is that kailangan po aware kayo sa surroundings ninyo, kung saan kayong lugar mismo naglalakad o pumapasyal, at saka syempre you have to be alert and vigilant. Sino yung nakasalubong ninyo, sino yung katabi ninyo, sino yung sumusunod sa inyo sa likod, kung meron man ba. Make sure na yung mga important na gamit ninyo, passport, money na hindi ninyo kailangan, or important documents na naiwan po sila sa hotel at nakalock po dapat. At saka syempre dapat may kopya kayo digitally on your phone or through your emails or other cloud services. Kapag sinabi ko naman po na magkaroon dapat tayo ng cultural respect sa lugar na pinupuntahan natin, at saka syempre tingnan ano yung mga tradition nila doon, at saka syempre turuan yung sarili ko ng mga basic words na maaari kong gamitin habang nasa bakasyon po ako. So, syempre, kailangan din natin syempre i-respect yung culture po nila, yung mga local customs nila doon, at saka makibagay po tayo, magkaroon tayo ng open mind at sabihin na, ganito pala namumuhay yung mga tao dito, ganito pala yung daily activities of living nila, at saka syempre, we have to appreciate din kung ano yung mga ginagawa ng mga tao doon sa lugar po nila. Ayun na po yung maikling drama ko for today, Sana may natutunan kayo kahit kaunti lang. Huwag kayong mag-alala. In the next coming videos, malalaman ninyo kung saan ako pupunta, sino yung mga kasama ko, at ano yung mga bagay na gagawin po namin doon. So, ang gagawin ko ngayon, tatapusin ko na itong video at mag-i-impake na po ako. Itong pag-i-impake ko, makikita nyo na on the next video. Maraming salamat sa inyo. Ako nga pala si Dolrich, Filipino nurse dito sa Belgium. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please consider subscribing. Magawa po ako ng mga travel videos, inspirational videos, at kung ano klase pa ng mga videos na maaaring makatulong sa inyo. So, ayun po. Maraming salamat sa inyo. God bless. I'll see you again on the next one. Bye-bye.